may downlines and to inspire other people na everyone can be successful in this business as long as aralin mo at the same time, i-dedicate mo lang din yung negosyo. And I request the host of this meeting na maging co-host ako so I can unmute those people. Or if you can mute yourself, mas maganda po so we cannot distract the meeting. Thank you, thank you. Ayan, so the person who invited me in IM Worldwide is our top 1 earner. But actually in our previous company, she's my crossline, okay? So yung tao po na to, sa totoo lang, mahiyain po. Isa po sa pinakamahiyain taong kilala ko. Kasi si Mentor May po, simula bata hanggang college, banlag po siya or duling. So pag nakatingin siya sa'yo, akala mo sa iba siya nakatingin pero sa isa siya nakatingin. So if you were born, okay, sa ganung itsura, simula bata ka, given na mahiyain ka, tama ba? Okay, given na mahiyain ka. But kahit na siya po ay, alam mo yun, ganun po na mahiyain, naging successful sa ganitong business. Kaya ako po ay talagang na-challenge, no? So yung buhay daw po ng mga taong nauna sa atin, yun daw po yung magiging future natin. Okay? Sino dito gusto malaman ng future nila sa IM Worldwide? Taas ng paa. Okay. Ayan, lahat gusto malaman ng future. O, simple lang, tingnan mo yung present ng mga taong nauna sa atin. That is our future. Do you agree? Why? Because we all have the same company, we all have the same products, we all have the same marketing plan. So walang rason para hindi natin ma-achieve yung mga na-achieve ng mga nauna sa atin if we all have the same resources. Right? So nagkataon lang syempre na sila mas nauna, mas nagtuloy-tuloy, but hindi ibig sabihin na ikaw ay nagsisimula pa lang, hindi ka rin makakarating doon. Tandaan mo, okay, yung past na mga top earners, okay, yan ang present mo. Yung nagsisimula ka pa lang, iilan pa lang yung members mo, okay, normal yan. Okay? Normal yan. But darating yung time, gawin mo lang yung negosyo tuloy-tuloy, kung ano yung present ng mga taong nauna sa atin, yan yung magiging future natin. So okay lang ba karirin mo si IM Worldwide? Ito kasi nakuha ng ating top 1, 2 years. Okay, sabihin natin makakuha ka ng Ferrari dito after 5 years. Malungkot ka pa ba nun? Okay? Ikaw ba yung pinakamalungkot na nagka-Ferrari kasi 5 years lang? 'Di ba? Syempre hindi na, kahit 10 years pa yan. Kasi alam naman natin sa ginagawa natin ngayon, mapa-business or mapa-employment, alam natin na malabo natin makuha ito ng libre. No? Then next is 3-story house and lot in 3 years worth 25 million. Sa tingin natin, sa labas, kaya ba magkaroon ng ganito in just 3 years? 'Di ba? Okay, so if the answer is hindi, okay, bakit hindi na lang natin karirin si IM Worldwide, no? Sample lang kinikita ng top 1 natin is hindi na siya bumababa ng at least 2 million a month. Okay? Imagine mo kung nagto 2 million a month ka na, masarap ba ang buhay mo at buhay ng pamilya mo? Sobrang sarap, tama ba? Okay, for example, yung anak mo biglang nag-isip na parang gusto, sample, eto si Mentor Mitch, di ba? Nasa bahay kasi kami dito sa Bulacan, dito sa house namin, no? Naisipan niya lang kanina na bumili ng ping-pong table tennis na as in yung isang set, nasa 7 to 8,000 din siya. So, kanina niya lang naisip, kanina niya lang in-order, dumating na ngayon, ginagamit namin, di ba? So, kung wala po kaming pera, di ba? Okay, kung hindi po kami financially able, no, hanggang pag naisip mo, hanggang ay, okay lang yan, next time na lang, next time na lang. Diba? But if you have enough savings, if you are earning continuous o passive, diba? Yung mga gusto mo, hindi mo na kailangan pag-isipan pa na maraming beses. Tama ba? Okay, parang last month, naisip namin magpalit ng gulong ng Montero. So on the spot, pumunta kami sa bilihan ng mga brand new mugs, nasa 110,000 yung nabili namin na mugs. Okay? So imagine mo, kinash namin yun. Okay? So iba yung feeling kapag kumbaga iba yung feeling ng liquid, iba yung feeling ng alam mo yun na kumikita ng malaki and kung ikaw ngayon napapasana all ka na lang, di ba, napapasana din, ganyan din yung mangyari sa akin, huwag kang mag-alala. Gawin mo lang din kung ano ginagawa namin, kung ano yung nangyayari sa amin ngayon, definitely, ganyan din yung mangyayari sa'yo. Okay? Kasi ang negosyo naman na to, kopya-kopya lang. Tama ba? Kopyahin mo yung ginawa ng kasamahan mong successful, kung ano yung nakuha niya, yun din yung makukuha mo. Tama? Ayan. So,
Ayan, ang nangyari po sa atin, no, dahil sa pagdedesisyon po natin na sumali sa network marketing, ang pinaka nakakatawa kasi dito at lagi ko ding sinasabi, it's sa network marketing, it's not how many millions you earn, it's how many millionaires you make. Kasi you can earn big here, pero iba yung feeling kapag marami din sa ilalim mo yung kumita ng malaki. Well, actually, hindi ka naman kikita dito ng malaki kung hindi kumikita yung nasa ilalim mo. Do you agree with me? No? So, iba yung pakiramdam na, alam mo yun na umasenso ka, kumita ka na malaki, pero marami din ang kumita under you. Okay? So ito po yung mga tao under my organization na talagang kumita rin ng milyon. Yung iba dyan magpo-4 million na, yung iba dyan magto-2 million na, at marami din madadagdag pa dyan. Okay? So under our organization, there are already 54, actually nasa 58 na ata or 60 sapphires, 5 rubies, 2 emerald, and 1 diamond. Okay? So dito sa team din namin, okay, sa group natin, no, nagkaroon din tayo ng mga car achievers. These are the people na dating commuter lang pero ngayon nagda-drive na ng kanilang mga brand new na sasakyan. Okay? And then ito po yung nakuha ko sa negosyo na to, 5 months Chrysler 300C, 12 months BMW Z4. So in 1 year nakadalawang sasakyan tayo. So imagine, 'di ba, sa labas para magkaroon ka ng ganyan sasakyan, ganong katagal? Tama ba? 'Di ba? Baka nga kahit ilang beses pa tayong mag-work, 'di ba? Kahit iba't ibang kumpanya pa ipasukan natin, baka malabo tayo mabigyan ng ganito. Pero kay IM Worldwide, no, possible talaga magkaroon ka ng ganito. Okay, incentive in IM Worldwide is real, sabi nga, no. Ayan, then 12 months din doing the business, nakapagpatayo tayo ng brand new house and lot wherein nandito tayo ngayon sa Bulacan, no, San Jose del Monte. So masarap lang din talagang ma-lockdown sa sarili mong bahay, no. Actually may naka-condo naman kami pero iba pa rin talaga pag nasa house and lot ka, mas malaki, no. Then nakapag-travel din tayo sa iba't ibang bansa for free. All expenses paid by the company. Okay? So yun po yung naging journey ko, no, from estudyante na nangangarap lang na magkaroon ng sasakyan, nangangarap lang magkaroon ng income, no, hanggang sa unti-unti nakukuha na natin yung mga pinapangarap natin. Now, what I'm going to share to you is a very important topic actually. This is what we call success ladder. Okay? So ibig sabihin ng success ladder, ito yung step by step na pag nasusundan mo, na i-follow mo para makuha mo din yung big goals na na-achieve ng mga top mentors. Okay? So if you have pen and notebook, better makapag-write, makapagsulat tayo para yung mga ituturo dito is maituro mo din, no, sa mga magiging downlines mo or sa downlines mo na hindi naka-attend dito. Okay? So kung ikaw naman napakinggan mo na to, okay lang kasi sabi nga repetition is the mother of all learning. At saka sa negosyo na to, hindi yung mayaman ang may mga sakit na acne. Ano yung acne? Alam ko na yan. Sabihin mo doon sa sarili mo na alam mo na yung negosyo na to pag nagti-3 million ka na rin per week. Pero kung hindi pa natin alam yung business na pinasok natin. Okay? So, let's start, okay? Importante, to achieve your goals, di ba? Kailangan alam mo kung ano yung big goals mo. Hindi sinabing goals lang, no? Importante, big. Kasi nasa negosyo ka na kayang i-provide yung mga malalaking pangarap natin, okay? Sabi nga nila, ang pinakamahirap na tao sa mundo is hindi naman yung taong walang pera. Do you agree? Okay? Ang pinakamahirap daw na tao sa mundo is yung taong walang pangarap. Okay? Kasi pag hindi ka nangangarap, nawawalan ka na ng direksyon sa buhay. Nawa-waste mo na yung oras mo sa kung ano-anong bagay. Nanonood ka na lang ng mga Netflix, nanonood ka na lang ng mga TikTok, mga YouTube. So nauubos na lang yung 24 hours mo kasi hindi mo alam kung ano yung goals mo. Hindi mo alam kung ano yung direction mo. Okay? Sabi nga, many are going fast but with no direction. Diba? Importante rin dito na hindi ka lang masipag. Importante na may tina-target ka din na goal. So ano ba yung mga goal natin? 'Di ba? Syempre, kung mag-goal tayo, lakihan na natin. Sino dito gusto magkaroon ng mansyon? No, hindi lang basta bahay, mansyon. 'Di ba? Yung pag nag-invite ka ng kamag-anak mo, maraming tutulugan, maraming guest room. Tapos yung tipong isang yung ano mo, yung wardrobe mo sobrang laki, ang dami mong pamimili ang gamit. Gusto mo ng ganung bahay? 'Di ba? Yung mga napapanood mo sa palabas, 'di ba?
makapag-travel sa iba't ibang bansa. O pagtapos ng pandemic, 'di ba? Sino dito gusto mag-travel sa iba't ibang bansa, 'di ba? Sarap kaya makapag-travel sa iba't ibang bansa, no? Hindi yan ginawa para titigan lang natin sa internet, no? Okay, ginawa ng Diyos yan para mapuntahan natin, 'di ba? Ngayon, nasa IM Worldwide na tayo, may chance na tayong mapuntahan yung mga lugar na yan. Okay? Ayan. Ano pa, magkaroon ng malaking ipon. Sino dito gusto ng malaking savings? 'Di ba? Yung hindi ka nagwo-worry, 'di ba? Pag may gusto kang bilhin, mabibili mo. Kapag meron kang kapag may savings ka, pag may mga magandang investment na kapag invest example, may for sale na property, 'di ba? Mabibili mo kasi may ipon ka. Kapag may emergency, hindi ka matatakot kasi may ipon ka, no? So, yan, napakaganda rin 'yan, 'di ba? Ano pa? Magkaroon ng mga sasakyan, yung mga ganyan, no, pang coding. 'Di ba? Possible ba 'yan? Yes, 'di ba? Meron dito si Mentor May, yung top 1 natin, nakabili ng fully paid na Audi Q5. Magkano 'yon? Worth 4.5 million. Kinash niya. Hindi loan, 'di ba? Kinash niya. So possible talaga, no, na magkaroon tayo ng ganyang lifestyle sa negosyo na 'to. 'Di ba? Ano pa? 'Di ba? Yung downlines mo or yung team mo, dumating sa point na ganyan na rin yung mga dinadrive nilang sasakyan. 'Di ba? Okay, masarap ba yung ganon? 'Di ba? Yung mga downline mo successful din. 'Di ba? So, syempre, ano yan, isa rin yan sa mga goal natin, no? Sabi nga nila, success without successor is a failure, no? So, sa negosyo na to, you cannot win in this business if, 'di ba, hindi po sumasabay yung group mo sa success mo. Okay? So ito talagang negosyo na to, kailangan teamwork, sabay-sabay, sama-sama talaga. Okay? So now the question is, paano natin makukuha yung mga pangarap na yan? 'Di ba? Pwede ka mag-artista, pero syempre sa artista, ang hirap din, 'di ba? Depende kasi seasonal yan. Minsan sikat ka ngayon, after 10 years, iba na yung taong sikat. Tama? So, tsaka sa artista, no worth, no pay. Kaya nga lahat ng mga artista ngayon, wise na eh. Nag-i-invest na sila sa negosyo. Sample, si Vice Ganda, di ba? Meron din siyang business. Di ba? Meron siyang Vice Cosmetic. Marami na yan sa mall. Di ba? So, maraming mga artista na may mga negosyo na talaga. Bakit? Kasi hindi habang buhay yung pag-aartista. Kasi part pa rin yun ng singleness. Yung no worth, no pay. No? Ano pa? Pwede kang tumaya sa loto, pero ang chance mo daw manalo sa loto is mas malakas pa yung chance makiglatan ka 5 times same spot. Kasi ganun ka-rare manalo sa loto. 'Di ba? Ano pa? 'Di ba? Maging politician, pero ang hirap naman pagka alam mo na pag politician, 'di ba? Sobrang delikado ang buhay mo. 'Di ba? Ano pa? Naiisip natin na way para makuha natin yung mga pangarap natin. Yung iba sabi mag-OFW. May mga OFW po ba tayo dito? 'Di ba? Totoo po ba pagka OFW ay yayaman na? 'Di ba? 'Di ba? Ayan, napailing yung iba, 'di ba? Kasi alam naman nila na usually pagdating sa Pinas, zero balance din. Kapag hindi napunta sa maganda, no, yung pera na pinaghirapan, mapupunta rin sa wala. No, kaya nga naman tayo talagang career mode tayo, no, sa pag-share ng hope sa mga OFW para naman alam mo 'yon, makapag-retire sila na mas mabilis, makasama nila 'yung pamilya nila kasi minsan ka lang mabubuhay na spend mo pa sa pagtatrabaho mo abroad, no? So, 'yan, nothing against, no, but by being OFW, pero alam naman natin na pwede na makuha natin pangarap natin, pero iba pa rin yung may time freedom ka. Yung nakukuha mo yung pangarap mo pero kasama mo yung pamilya mo. Diba? Usually kasi syempre para kumita ng malaki, kailangan mo pang iwan yung pamilya mo. Diba? Kung meron namang opportunity dito sa Pilipinas, kagaya ng I Am Worldwide, na hindi mo na kailangan umalis para, alam mo yun, kumita ka ng malaki, why not? Hindi, yun na lang yung tutukan natin. No? So ano pa? Diba? Magtayo ng negosyo, 'di ba? Pero alam niyo po ba na sobrang hirap mag-business ngayon? Ayan, si Mentor Yobi, si Mentor Ivy, negosyante yan tayo, negosyante rin tayo, no? Lately lang nag-put up tayo ng sarili nating na milk tea house and meron din tayong shipping services. Pero usually yung kinikita nun monthly, sakto lang pambayad ng OPEX. Yung renta, yung tao, yung kuryente, 'di ba? Kasi hindi biro eh, 'di ba? Kapag ka nagtayo ka ng negosyo, marami kang mga overhead expenses na minsan yung kinikita mo doon lang napupunta. Okay, sa mga OPEX mo. 'Di ba? So kapag yung negosyo mo palugi, 'di ba? Paano mo makukuha yung mga pangarap mo? So ang pinaka the best talaga to get your goals is to be a networker. Proven and tested. So ano kagandahan pagka networker ka? Syempre, wala kang kailangan ilabas na malaking puhunan. No?
Hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan. O, sabi ni Mentor Lioby, abonado ka pa. 'Di ba? Totoo po 'yan, 'di ba? Okay, sa negosyo po natin talagang abono-abono din tayo. 'Di ba? Hindi mo na nga iniisip yung bumalik yung puhunan mo, ang iniisip mo na lang at least yung kinikita ng business mo matugunan yung mga overhead expenses, no? Kaya tayo kung may nag-iisip dito magnegosyo, I tell you kung hindi ka pa stable kay IM Worldwide, wag na lang muna, 'di ba? Kasi tayo kumbaga um, hindi natin ramdam kung maliit kung wala tayong kitain sa negosyo natin kasi nga passive naman tayo kay IM Worldwide. No, ang mahirap kasi yung last money mo, pilang traditional mo, pag nalugi ka, saan ka pa kukuha ng pera? Unlike dito sa atin, 'di ba? Halimbawa, kumita tayo ng 1M, 'di ba? Half a million doon. Okay, 1M isang buwan, half a million doon ipang negosyo natin, no, 'di ba? So, at least malugi ka man, okay lang kasi next month meron ka pa ring 1M dito kay IM Worldwide, no? So yun yung tip ko sa iyo, no? Kung ikaw ay nag-iisip magnegosyo, I tell you as bilang negosyante, no, mas maganda hatawin mo muna si IM Worldwide. Karirin mo muna sa IM Worldwide kasi madali na lang magnegosyo pagka tuloy-tuloy na kinikita mo dito kay IM Worldwide. Hindi mo naiisipin na yung mga lugi-lugi, no? Ayan. So isa po sa mga pangarap ng karamihan is magkaroon ng sports car na Camaro, 'di ba? Dahil po sa network marketing, no, in my previous company nakabili po tayo ng muscle car na Camaro. 'Di ba? Magkano po halaga niyan? 3.7 million and nakuha po natin 'yan at the age of 19 years old. Okay? So hindi imposible na yung 19 years old o yung bata ay maging car achiever sa ganitong negosyo at hindi lang basta kotse, 'di ba? Mapapansin mo, 'di ba, sports car pa or muscle car pa, 'di ba? Ayan, nakakapag-travel sa iba't ibang bansa, no? Kumita ng almost 500,000 sa loob ng isang linggo, 'di ba? So para makuha yung mga pangarap na yan, simpleng-simple lang. Okay, kailangan mong tandaan na lahat ng bagay magsisimula kay Nino. Okay? Sa nakaturo. Okay, sa sarili natin, no? Sa atin nakaturo, no, magsisimula sa iyo, hindi sa upline mo, hindi sa crossline mo, hindi sa downline mo, magsisimula sa iyo. Okay, yung desisyon na gawin yung negosyo na to, magsisimula sa iyo. Okay, manggagaling sa hindi sa ibang tao. Okay? Tandaan mo sa negosyo na to, yung mga mentor mo, okay, out of 100%, 5% lang yung ambag nila sa success mo. Yung 95%, ikaw yun. Ikaw yung mag-effort, ikaw yung magsisipag, ikaw mag-initiate, ikaw mag-stand out, 'di ba? Para mag-boom yung negosyo mo, kailangan meron kang 001 mindset. Ano ba yung 001 mindset? Ibig sabihin ng 001, kung halimbawa pag binigay ng example, no, simula sa iyo, wala ka ng ibang upline, diretso ka na sa company. Ang tawag doon 001. Sample, si Mentor Me, wala na siyang ibang upline. 001 siya diretso sa kumpanya, sa account ng company. Mentor Peachy, 001 yan, di ba? Okay, Mentor Michelle, di ba? 001 yan. Di ba? So, alam mo, kahit hindi ka 001, okay, dapat ang mindset mo, 001 ka. Kahit may mga upline ka, dapat ang mindset mo, 001 ka. Bakit? Kasi pag nagbukas ka ng online account mo, sample si Dave, di ba? Pag nagbukas ka ng online account mo, Dave, nakikita mo ba yung account ni Mentor Lioby? Nakikita mo ba yung account ni Mentor TJ? Nakikita mo ba yung account ng iba pong uplines? Hindi naman. Tama ba? Ang nakikita mo, account mo pababa. So, ibig sabihin, di ba, kailangan pala, i-mindset mo yung sarili mo na dapat, i-embrace mo na negosyo mo to. Have a business owner mindset. Diba? Ano yung business owner mindset? Pag ikaw po may-ari ng negosyo, lahat ng decision making, lahat ng creativity, lahat manggagaling sa'yo. Hindi manggagaling sa iba. Ikaw yung mag-i-initiate. Diba? Hindi ka papayag na malulugi or babagsak ang negosyo mo. Tama ba? Okay, kasi nga, negosyo mo yan eh. Diba? Pag bumagsak yan, diba? Walang ibang taong sisisihin kundi sarili mo kasi ikaw yung nagpapatakbo ng kumpanya. No? So, kailangan may ganun tayong mindset, no? Naka-unmute si Jojo Gonzales. Ayan, okay. So, yun, no? Kailangan, okay. Ayan, okay. So, kailangan
meron tayong 001 mindset, kailangan may business owner mindset. Okay? Na alam mo yung mentors mo, 5% lang ang contribution yan sa success mo. That the rest of the percentage, the 95%, no, magsisimula yon sa'yo. Manggagaling yun sa'yo. Yung discipline, yung perseverance, yung hard work, lahat yon manggagaling sa'yo. Okay? Kasi kapag naging masyadong dependent tayo, no, sa mentor natin, hindi tayo mag-grow. Hindi tayo makaka-build ng sarili nating team na matatawag na ito, grupo ko to. Parang team blast, no? Hindi ka magkakaroon ng sarili mong team blast kung hindi ka mag-i-stand out. Okay? So, mahirap maging leader, yes, di ba? Pero we are all a leader actually. Di ba? Sa bahay mo, kung ikaw ay may anak, leader ka. Kung ano yung ginagawa mo, kung gagayahin ng anak mo, tama? Kung ikaw sa pamilya mo, ikaw yung mas matanda, no? Yung may mga kapatid kang mas bata sa'yo, nai-influence mo sila. So, everyone here is a leader. Okay, leadership is all about influence, sabi nga ni John Maxwell. No, as long as masipag kang tao, maganda attitude mo, maganda mindset mo, di ba? Then you are a good leader. You can lead a team and you can you can have an influence, no, sa mga nasa ilalim mo. Okay? So ano ba yung mga requirements, no, para maging successful dito? Ano bang dapat na meron ka? Okay? Number one, you have to decide. Okay, ibig sabihin ng decide, no, hindi pwede na yung decision mo dito urong-sulong. Diba? Ano yung urong-sulong? Yung parang tatawin ko ba or hindi? Ibigay ko ba yung best ko? Hindi. Alam mo, hindi mo ibibigay yung best mo kapag may doubts ka pa. Kapag ka urong-sulong ka pa, kailangan mag-desisyon ka, buo yung desisyon mo, I am worldwide yung hatawin ko, kakaririn ko muna to, dito muna ako magpo-focus, hindi muna ako mag-entertain ng ibang, alam mo yon, ng ibang pagkakaabalahan. Okay? As long as nasa negosyo ka na to, nasa I am worldwide ka, as long as hindi mo pa na-hit yung mga goals mo, hindi mo pa na-achieve yung desires ng heart mo sa pagsali ng sa negosyo na to, no, hindi ka pa pwedeng mag-stop. No? Hindi ka pa pwedeng huminto. Okay? Ayan. So, yeah, number one, no, you have to decide. Secondly is, you have to take action. Okay, hindi enough na nagdesisyon lang tayo na hatawin sa I am worldwide, hindi enough na nagdesisyon lang tayo na gawin ng business, di ba? Kailangan natin mag-take ng action. Okay? For example, may 5 palaka. Okay? Yung 3 doon nag-decide tumalon. Okay? Kasi nasa pond sila eh, nasa water lily sila, andun sila sa ano na yon, sa top ng parang lotus leaf, di ba? Nag-decide yung 5 palaka, nag-decide yung 3 doon tumalon. Ilan yung natira? Okay? Type in nga natin. Sa comment, walang tama, walang mali. Ayan. Sige lang, hula lang tayo. Wala naman ditong ano. Ayan, sabi ni Mentor Christina, 5 pa din. Okay, bakit? Kasi nag-decide lang naman sila. Hindi naman sila tumalon. Parang ganito, di ba? Ang ganda ng training, ang ganda ng topic, ang dami kong natutunan. Di ba? Tanong, may natutunan kaya talaga sila? 'Di ba? Wala, 'di ba? Masasabi mo lang na may natutunan ng isang tao kapag na-apply niya na. Kapag in-apply niya na, pag ginawa niya na, pag nasubukan niya na. So yun pala ibig sabihin ng natuto, no? Yung kapag na-apply mo na. Okay? So hangga't di mo na-apply yung mga tinuturo sa'yo sa mga mentoring at sa training, then hindi mo pa talaga siya natututunan. Okay? Very important ng action, okay? Kasi kapag walang action, no, walang mangyayaring result, okay? So, ayan. Kailangan mag-decide ka na mag-focus kay I am worldwide, okay? Kasi sa negosyo na to, no, talagang nag-focus tayo actually kahit may negosyo na tayo, 'di ba? Hindi naman tayo ang tumututok doon, okay? Leverage tayo doon, meron tayong manager doon, meron tayo dong mga assistant, may mga staff tayo doon sa negosyo natin na tatakbo yun kahit wala po ako. Okay? So okay, ang pinaka-focus ko talaga si I am worldwide. Okay? So dapat ganun ka. Okay? Ganun ka sa negosyo na to. Hindi ka magiging successful kapag hindi ka naka-focus kay I am worldwide. So, ang sabi ng iba, paano naman po kaming may mga trabaho? Okay lang yan. Pero dapat naka-mindset ka na hindi habang buhay, mag-work ka. Kailangan i-goal mo na yung kinikita mo sa work mo ngayon, kitain mo na lang kay I am worldwide ng 1 linggo. Say for example, nag-50K ka a month sa trabaho mo. I-goal mo mag 1 week ka lang dito kay I am ng 50.
'Di ba? Para dumating sa time na masasabi mo sa sarili mo na pwede ko nang i-full time 'to kasi yung part-time ko na 1 week kasi yung full-time ko na income, 1 week ko na lang dito kay I Am Worldwide, part-time lang. Eh what more kapag full-time ko siya, no? So, 'yun, kailangan mo mag-decide, no? Na i-focus I Am Worldwide, no? Ibig sabihin nun, kahit nag-work ka, ang nasa isip mo pa rin sa I Am. Okay? So, kailangan dumating sa point na parang napapanaginipan mo na siya. Na-experience ko ba yan na mapanaginipan niyo si I Am Worldwide? Yung tipong natutulog ka na pero nagtutok ka pa rin, barley pa rin yung nasa utak mo. Kailangan dumating ka sa ganong point, yung nababaliw ka na, di ba, in short. Di ba? Kasi kapag wala ka pa sa ganon, ibig sabihin, wala pa sa puso mo yung ginagawa mo. Tama? Okay, kapag napapanood mo pa yung mga Korean novela na pinapanood mo sa TV, nako, diyan ka yayaman sa kakapanood ng Korean novela. Sana nga kung nakakayaman, di ba? Okay? Okay, pero kapag napapaniginipan mo na ay BP, barley, acai berry, di ba? Yung mga pangarap mo, ako malapit na malapit ka na. No? And then, syempre, kailangan mo magdesisyon na hindi ka magkukwit. Alam mo, yung negosyo na to, mahirap siya kasi wala namang madali. Do you agree with me? Diba? Kasi kung may madali yumaman, di sana marami ng mayaman sa labas. Tama. Lahat ng way para yumaman ka mahirap. Diba? Pero sa lahat ng mahirap, I Am Worldwide or network marketing ang pinakamadali. Ask me why. Diba? Number one, there are free trainings. There are a lot of mentors that can lead you in the right way or in the right path na susundan mo na lang kung ano yung mga tinuturo nila. Diba sa labas pag nag-put up ka ng sarili mong negosyo, lahat ng sakit sa ulo, lahat manggagaling sa iyo. Lahat ng strategy, lahat manggagaling sa iyo. Dito pati mentor mo ituturo na lang lahat sa iyo, isusubo na lang sa iyo eh. I-absorb mo na lang, ngunguyain mo na lang. No? So ganun kaganda ang negosyo na to. And there are a lot of people that will motivate you here. Crossline mo, upline mo, downline mo sa labas, no one will motivate you. 'Di ba? You yourself will motivate yourself, 'di ba? Sa ginagawa mo. Pero dito, ang daming tao na magsabi sa'yo na kaya mo yan, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Mag-rank up ka din, etc. 'Di ba? So, 'yun, decide not to quit. Kasi pag nag-quit ka, ikaw din yung talo. Tama? Hindi naman yung upline mo, hindi naman yung nag-invite sa'yo. Ang talo ikaw. Kasi unang-una, alam na ng tao na nag-I Am Worldwide ka na. So, inaantay lang nila hindi para maging successful ka. Inaantay nila kung kailan ka mag-fail. Do you agree with me? Even your relatives, do you think na inaabangan nila yung pagiging successful? Even your relatives, ha? Okay. Sometimes, yung iba inaantay kailan ka mag-fail. Diba? Kasi there are a mentality ng mga Pinoy na tinatawag na crab mentality. Totoo po yun. Diba? Okay? So, kumbaga, wag mong hayaan na manalo sila. Yung mga nagda-down sa'yo, yung mga hindi naniniwala sa'yo, wag mo hayaan na manalo sila. So, decide not to quit. Okay lang mabagal, okay lang na yung progress mo gradually lang. Okay lang yun. Diba, importante, hindi ka mag-quit. No? So, that's it, no? Kailangan, yung pagkuha ng pangarap mo, it will all start with yung magsisimula muna sa sarili mo. Okay? The next natin, okay? Remember this, no? It's a slow process but quitting won't speed it up. Okay? Have you experienced na dumating ba kayo sa point ng pag-network nyo na parang ang hirap pala, parang gusto ko na lang mag-quit? Diba? Okay, kung na-experience mo yung ganong moment or ganong feeling, huwag kang mag-alala, na-experience ko din yan. Pero do you agree with me na pag nag-quit tayo, hindi mapapabilis ang mga bagay-bagay? Mas lalo tayong babagal. Why? Kasi pag nag-quit ka at bumalik ka ulit sa track, bumalik ka ulit sa pag-network, back to zero ka na naman. No? Back to zero ka na naman. Okay? Kaya nga yung iba laging back to zero kasi napukwit, humihinto. Parang hindi ka mag-back to zero na mag-back to zero, huwag kang hihinto, huwag kang mag-quit. Lalo na pag may mga downlanes ka na, lalo na kapag may mga prospect ka na, ituloy-tuloy mo pa. No? Kasi walang mangyayari pag nag-quit ka eh. Diba? Crystalline, no? Nagdo-drawing si Crystalline. Okay. Ayan. Bigyan natin ng papel si mentor, no? Kasi ginawang joke lang. Okay. Ayan. Okay. Na ata ng bata. Ayan. Si Mentor Catherine, naka-unmute.
Ayan, thank you. So, tandaan natin, no, kung pumapasok sa isip mo na mag-quit, di ba? Ayan, drawing talaga si mentor. No? Napunta ata sa bata yung, ayan. So, walang mangyayari pag nag-quit ka. Babagal ka, ano mo yun, hindi bibilis eh. Mas lalo kang babagal kasi back to zero ka ng back to zero. So, kapag nasimulan mo na, ituloy-tuloy mo na. Diba? Ituloy-tuloy mo na. Diba? Kapag ka-feeling mo walang nangyayari, ituloy-tuloy mo lang din. Diba? Alam mo yan, small steps, diba? Diba? Slow is fast. Sabi nga nila, yung mabagal, yan yung mabilis. Diba? Basta importante, consistent ka. Parang sample, no? Sino dito nakapagpakulo na sa takore? Yung gumamit ng kalan na kasi uso na ngayon yung mga electric eh. Diba? Yung gumagamit ng kalan, yung old school. Sino dito? Sino dito nakakita na ng kalan? Yung ginagano po. Okay. Lahat naman, tama, no? Yung kalan, no? At nagpakulo ka doon ng takore. Pag ang ginawa mo doon, patay sindi, kukulo ba yung tubig? Hindi. Tama? Patay sindi, isang oras na, kukulo kaya tubig? No? Kukulo kaya? Hindi pa rin. Okay? Isang araw na, patay sindi, kukulo kaya ang tubig? Hindi. Okay? Ang kukulo doon yung yung ulo ng nanay mo kasi masisira na yung kalan mo kakapatay sindi. Diba? Ulo na yung kukulo, di ba? Okay, so pero pagka sinindihan mo siya, yung kalan, at kahit sobrang hina lang ng apoy, pero hindi mo pinapatay, kahit sobrang hina lang pero tuloy-tuloy, kukulo kaya yung tubig? Kukulo kaya takore? Diba? The answer is yes. No? Kukulo yan. Bakit? Consistent kasi yung fire. Hindi siya humihinto. No? Alam mo ba ang lighter kaya niya mag-boil ng ng tubig basta tuloy-tuloy. 'Di ba? So yun yung yun yung ibig sabihin ng consistency. Wait lang. Ayan, sorry mentors, no? Dumating ang aking baby. Kaya kung meron kayong naririnig na medyo maingay, bear with me, okay? Okay? So, continue tayo, no? So, anong ibig sabihin nun, no? Kahit mabagal lang ang mga PE mo, pakaper-kaper, pa isa-isang jade, isang linggo, isang buwan, okay lang yun. Importante, tuloy-tuloy ka. Diba? Tuloy-tuloy ka. Kasi, eventually, magugulat ka, sobrang laki na ng organization mo. Diba? Parang ganito, meron kasi akong binibuild na bagong team sa Canada. So, alam mo dumating sa point na parang minsan mag-IBP kami, walang invite, pero may schedule ng IBP, Diba? Parang gusto ko na mag-quit. Parang nasa isip ko na parang ang aga-aga ko gumigising, alas 8 ng umaga, dapat natutulog pa ako, pero alam mo yon may lumalaban na downlines eh. Diba? Alam mo yun, kahit minsan walang invite, sige lang, IBP, practice na lang, ginagawa nila. No, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Alam mo kahit tumarating sa point na parang gusto mo nang itigil 'to kasi wala naman nag-i-invite, 'di ba? Ayan. So hanggang sa kanina lang, no, nasa almost 40 plus yung attendees, no, sa ATM na dati halos 12 lang, 18 lang, 40 plus yung nag-attend and dumadami na rin yung mga bagong muka, bagong members, dumadami na rin yung mga bagong leaders na nag-speaker. So, kumaga doon ko na-realize na totoo pala talaga na tuloy-tuloy ka lang, no? Kasi kung mag-quit ka, walang mangyayari. Back to zero ka ulit. Diba? Tsaka sayang yung yung mga lumalaban mo ng mga downlines, diba? Na naandyan pa din na ginagawa yung business. Okay? Wait lang. Ayan, okay? So, ayan. Sabi nga dito, no, kapag marami kang pangarap sa pamilya mo, hindi uso sa iyo ang mga salitang magpapahinga muna ako.
Tama, okay. Ayan yung mga top mentors natin, mga pamilyado din yung iba dyan, no? Never nilang sinabi sa sarili nila na, mentor, magpapahinga muna ako. Hindi uso sa amin ang pahinga. Bakit? Kasi hindi naman nagpapahinga ang bills namin. Pwede ba yon? Sabihin mo kay Meralco, pahinga muna ako, napagod ako mag-network eh. Diba? So importante, consistent ka. Kasi ang mga bayarin natin, hindi naman siya nagpapahinga. Ang gastusin natin hindi naman lumiliit, tumataas siya, tama ba? Okay, kung dati wala kang kotse, nagka-kotse ka, ngayon nagagas ka na, dati wala kang gas. Dati hindi ka naman nagme-maintenance, ngayon may maintenance ka na. So syempre, 'di ba, hindi uso sa atin ang salitang magpapahinga muna. So kumbaga kung mahal mo lang naman yung pamilya mo at may pangarap ka para sa pamilya mo. Pero kung ang pangarap mo lang sa pamilya mo alam mo, mapakain mo lang ng dila-dilata, alam mo, pag-aral mo sa public school yung anak mo, 'di ba, matira mo sa iniipis na bahay yung pamilya mo, okay lang. Wag mong gawin to consistent. Pero kung mataas ang pangarap mo, no, para sa pamilya mo, hindi uso sa iyo ang salitang magpapahinga muna ako. Okay, do you agree with me? Diba? O sample, kaya may anak ako na malakas dumede, mimi daw. Di ba, narinig niya ba? Okay? So, hindi pwede na, hindi ka tao kasi tuloy-tuloy ang paggatas niyan. No? Hindi naman pwede pagtubigin mo yan. Di ba? Ayan. Naririnig niyo ba siya? Okay? Tumatawa, no? Okay? Naririnig niyo ba? Okay naman. Ayan. Hello daw, sabi ni Mentor IP. So ano sabi dito? The cowards never start, the weak never finish, winners never win. Saan tayo dyan? Tayo ba yung mga duwag na hindi nagsisimula? Ay, ayoko yan simulan. Diba? Ayoko nga simulan hatawin. Natatakot kasi kung mag-invite, baka kasabihin ini-scam ko siya. Ayoko munang mag-invite kasi baka mamaya hindi siya kumita dito. 'Di ba? So it means you are a coward. Okay? Ano naman yung the weak? Ito naman yung mga nag-invite, nag-just for you na, nag-give me 5 na, nahirapan lang ng onte, nagkaroon lang ng conflict or pagtatalo with the downline, sabi niya, ang hirap pala nito. Kasi people business eh. 'Di ba? Talaga yun, mag-a-adjust ka talaga sa sa mga downlines mo eh. Alam ba ang pinakamahirap sa negosyo natin, hindi naman yung pagpapa-join. Kasi madali magpa-join eh. Ang struggle sa atin is yung pagkikip. Kung paano natin makikip yung group natin. 'Di ba? Kaya may mga mentorings, kaya may mga trainings, kaya may mga meeting para makip yung team, para ma-equip yung grupo. So yung iba kasi, ayaw na ng ganun. Parang, okay na ako, nag-just for you na ako. Quit na ako. No? So you are the weak one. 'Di ba? Dapat dito tayo sa pangatlo. Yung winners. Ito yung mga tao na nakukuha nila yung mga goals nila. Ito yung mga tao na nagsasucceed sa negosyo natin. Ito yung mga nagmi-million buwan-buwan. They never quit. Mahirapan man sila, mabagal man, naunahan man sila ng iba, okay lang, tuloy-tuloy lang. Ang importante, huwag ka mag-quit because you are born a winner. Okay? Alam mo ba, lahat tayo pinanganak dito as winner na. Bakit ko nasabi yon, di ba? Kasi, tayo, nung ginagawa tayo ng mga magulang natin, di ba, ang dami nating kinalaban. Di ba? There are how many millions, di ba, of sperm cells na kalaban natin, iba-ibang mukha yun. Nakipag-unahan tayo doon, papunta sa Excel ng magulang natin. Doon pa lang, panalo ka na. Di ba? Trillions, di ba, ang kalaban mo? Isipin mo. Ang dami mong doon sa sa racing, kasi pabilisan yun eh, bawal lang mabagal. Sipin mo, no, ang dami nun, pero mukha mong yan yung lumabas. No? Yang mukhang yan ang lumabas. Ibig sabihin, panalo ka na. Wala ka pang kailangan patunayan sa mundo kasi hindi ka pa pinapanganak, panalo ka na. Winner ka na. Paano ko sinabing winner ka na or unique ka? Kasi, alam mo ba, ilang billion ng tao sa mundo? There are 7 billion people in the world. And imagine, there's no single one na kaparehas mo. Nakaparehas mo walang kahit sino sa buong mundo nakaparehas mo na nasa Zoom din, nakaganyan din siya. Wala eh. 'Di ba? Nagta-type ka ganyan, nagta-type din siya, wala. You are unique. Nag-iisa ka lang. Alam mo, sa mga material things, kapag ang isang bagay, limited edition, ayan, di ba? Pinaglaruan na ng anak ko, di ba? Ayan, no?
Oo, limit daw. Okay? No? Work at home talaga tayo. Okay? So, you are unique, di ba? Parang sample, ang Rolex, bakit mahal ang Rolex? Di ba? Actually, hindi nga mahal ang Rolex eh. Di ba? Kasi pwede ka makabili ng 400K, half a million eh. No? O, sabi na lang natin yung Rolls-Royce. Bakit mahal ang Rolls-Royce? Alam niyo ba yung Rolls-Royce? Yun yung kotse ng Vice President natin tsaka President. Okay? Okay, siguro hindi nyo alam pero yan, naka Rolls Royce na. Syempre, humble lang ang mga may-ari natin. Pero nakita na natin sa story ng kanyang brother, okay, na naka Rolls Royce po no, ng ating VP suicidal car. I think nasa 30 to 40 million ng halaga nun. No? 30 to 40 million. Siguro pag nasa Pinas, sa 40 million na yan. Yung sasakyan na yun, kotse lang yun, mentors, no? Okay. Bakit siya ang mahal? Kasi pag nag-produce po sila, limited edition. 12 lang ang meron, 20 lang ang meron sa buong mundo na yan. Hindi kagaya ng Toyota na talagang lahat pag tumingon ka sa kalsada hindi mawawala. 'Di ba? Kaya siya mahal. 'Di ba? Limited kasi siya. Mas lalo ka na, nag-iisa ka lang. 'Di ba? Out of 7 billion, wala kang kaparehas ng fingerprint. Tama ba? Okay? Do you agree? Wala tayong kaparehas ng fingerprint. So doon pa lang, no, winner ka na. So you have to act, you have to think, you have to work like a winner. Because you were born a winner. Okay, do you agree with me? Okay? If you want to win, you have to think like a winner. Work like a winner. No? Next natin. Now, next from you, kapag okay na yung, pag okay ka na, nakapag-desisyon ka na, okay, nakapag-decide ka na, next goal mo is to have this GLLA. Ano yung GLLA? That is, GLLA stands for a good learning, listening, and lecturing attitude. Okay? Good learning, listening, and lecturing attitude. So we're talking about attitude. Ano ba yung attitude natin sa ganitong negosyo? Okay? Yung attitude natin always have an empty cup. Ano ibig sabihin ng empty cup? Okay? Ibig sabihin ng empty cup is sa isang basong tubig, pag pinuhusan mo ng tubig yan at puno yan, aapaw lang. Okay? Kailangan we have to unlearn all the things na alam natin para meron ulit tayong bagong matututunan. Anong sabi ni John Wooden? Okay? Ability or skills, okay, may get you to the top, but it takes character to keep you there. Okay? If you will choose between attitude and skills, okay, doon ka sa attitude. Kasi ang skills, natututunan yan basta maganda ang attitude mo. No? So ano ba yung meron ka dapat sa negosyo na to? Number 1, kailangan mong maging mabait. Sino dito yung mabait? No? Type 1 nga yung mabait. Diba? Okay, kung hindi ka mabait, kailangan mo maging mabait. Bakit? Kasi, bakit ko sinabing kailangan mo maging mabait? Kasi people business po yung pinasok mo. People business. Hahandle ka ng tao, hindi pwede dito na mayabang ka, bossy ka, may attitude ka, hindi yan ubra sa networking. Kasi ang handle mo dito, tao, hindi hayop. Tama ba? Tao, may emosyon, may damdamin, may pangarap. So kailangan marunong tayong makisama, kailangan maging mabait tayo. Tandaan mo mentors, kahit hindi ka magaling, pero mabait ka, tutulungan ka ng mga magagaling. Tama? Pero kung hindi maganda yung ugali mo, 'di ba? Suplada ka. 'Di ba? Nangaaway ka ng upline, nangaaway ka ng downline. Alam mo, lalayuan ka ng tao. No? Sabi ni Mentor Yobi, si Kenji Guerrero po, sobrang bait. Grabe, sobrang bait pala ni Kenji Guerrero, no? Pag mga ganyan sobrang bait, gusto ko maging upline ko yan. Parang yung mentor ko, no, sobrang bait. No, kahit inaway-away mo na, chill pa rin siya, bahala ka dyan. Alam mo yung ganun. Pero si mentor mo, hindi na ngayon, hindi na siya ganun. Pag mali ka, mali ka. Bakit? Matured ka na eh. Diba? Yung mga nagsisimula pa lang, okay na yun. Yung mga nagsisimula pa lang, iniintindi niya. Pero kapag ka-senior ka na, tapos may mali sa mindset mo, iko-correct ka talaga niya.
Diba? Parang bata, di ba? Pag bata, syempre, pag baby pa, hindi pa niya alam yung tama at mali. Pero pag tumatanda na yan, dapat nagmamature na. Diba? So tanong, nasan ba tayo ng part ng pag-network natin? Nasa infant pa lang ba tayo? Nasa toddler? Or nandun na sa teenager? Or nandun na tayo sa parang matured na tayo? Maganda mentors, nandun na tayo sa part na matured na tayo. Kasi malalagasan tayo ng grupo kapag hindi pa tayo nandun sa matured stage. Ano ibig sabihin ng matured stage? Diba? Andun na yung mga magaling, marunong na siya mag-handle ng team, marunong na siyang magpasensya. Alam mo yon. Kasi kapag kulang tayo sa ganon, no, malalagasan at malalagasan tayo ng grupo kahit anong sipag natin. Okay? So next natin, kailangan dito meron kang yes mentor attitude. Ano ibig sabihin ng yes mentor attitude? Kung ano yung sasabihin ng mentor mo, okay, sundin mo, pakinggan mo. Bakit? Para sa'yo yan. Hindi para sa kanya yan. Okay? Handaan mo lahat ng sinasabi ng mentor mo para sa'yo yan. Bakit? Napuntahan niya na kasi yung gusto mong puntahan. Tama? Na-experience niya na yung ma-experience mo pa lang. So if you will get the right advice from your mentor, diba, mas mapapabilis yung pag-asenso mo sa negosyo natin. No? For example, si mentor bago nag-Sapphire, 5 months. Pag nakinig ka sa kanya, baka ikaw 1 month pa lang or 2 months pa lang Sapphire ka na. Pero kung hindi ka nag-yes mentor, hindi ka nag-yes mentor sa upline mo, hindi ka magsa-Sapphire, magsa-suffer ka. Diba? Uugatin ka sa negosyo natin, wala ka pa rin karango-rango. Diba? Okay, so ang kailangan mo, no, mag-yes mentor, gusto kong mag-Sapphire, ano po ba kailangan kong gawin? Yun ang pinakamasarap na marinig ng isang mentor, yung willingness ng downline. Kasi bibihira to eh. Bibihira to, sobrang bibihira nito na marinig mo sa downline mo na mag-i-initiate na mentor, ano po bang gagawin ko? Minsan yung mga downline, pagka pinupush pa ng mentor, sinasabi, Meds, hindi pa, ano pa yan, in God's time pa, in God's time, di ba? Inshallah, or sana, puro ganun. Di ba? Puro ganun ang sinasabi. O kaya, ay Meds, hindi ko pa yan ginugol. Ang goal ko muna ngayon, mag-mover muna ako, mga ganyan. Di ba? So, alam mo yun, ikaw na pinupush ng mentor mo, pero ayaw mo pang magpa-push. Alam mo, sa gym, pag nag-enroll ka sa gym, pag sinabi ng coach mo na isa pa, hindi pwede na, ayoko, ito lang, 2 push-up lang, o 2 ganito lang. Pag sinabi isa pa, kasi alam niya na kailangan mo yun. Kasi hindi ka mag-grow pag hindi mo pa tinulak, hindi mo pa pinush. No? Ganun yung mentor mo. Diba? Nilalabas niya kasi yung potential mo. Pero kapag ayaw mo magpa-push sa mentor mo, okay, walang magagawa yung mentor mo sa'yo. Okay? Walang magagawa yung mentor mo sa'yo. Okay? So, ang kailangan mo dito, magpa-push ka sa mentor mo. Kumbaga sa coach, no, sa gym, di ba? Yan ang makakatulong sa'yo para malabas yung potential mo, para makuha mo yung resulta na gusto mo. Diba? Kapag pinupush ka, para sa'yo yun. Sabi nga no pain, no gain. Okay? The more na nahihirapan ka, the more na napapagod ka, no? The more na nagsa-struggle ka, you are in the right path. Pero kapag hindi ka nakaka-experience ng ganon, malayo ka pa. Hindi ka nakaka-experience ng puyat, hindi ka nakaka-experience ng rejection, hindi ka nakaka-experience ng paos, hindi ka nakaka-experience ng gutom, minsan nalilipasan ka ng gutom sa dami mo ng talks, etc. Malayo ka pa. Kasi lahat po ng mga naging successful sa business natin, yung mga nag-diamond, yung mga nakabuild ng grupo, na-experience po nila yan. Yung, minsan 3 hours, 4 hours, 5 hours na lang tulog nila. May talk na naman sila. No? So, kapag ikaw pinupush ka na mentor mo, magpa-push ka, always have a yes mentor attitude. No? Obey first before you complain. Okay? Yan ang mindset mo. Obey first before you complain. Next natin, empty cup. Okay? Nabanggit na natin. So, yan yung second step. From you, dapat meron kang GLLA. After mo magkaroon ng GLLA, maganda na attitude mo, mabait ka na, marunong ka makisama, may yes mentor ka, empty cup ka. Ang next natin dyan is, okay, matututo ka. Okay, eto share ko lang, no. Regarding pa rin to sa topic ng attitude. Ayan.
Okay? Andali. Naku po. We're back. Okay? Wala nang distraction. Okay? Lumipat na. Okay? Next natin, okay, coincident or not. Sa alphabet daw, if A is 1, B is 2, C is 3, and so on and so forth. Okay? If you will compute the word knowledge, ang lalabas sa kanya, 96%. Hindi siya 100%. Kulang pa rin ng 4%. So, hindi daw enough na may knowledge ka lang. Hindi rin enough na hardworking ka lang or hard worker ka. No? Kasi 98% lang yun. But both are important, knowledge and hard work, but will fall short to 100%. Okay? Ang salitang attitude sa dictionary, that's the only word that will total to 100%. Kilabot, no? Knowledge, hard work, hindi pala siya enough. Okay? Ang kailangan daw, may maganda rin tayong attitude. Okay? So, next natin. Okay, ano ba ang attitude na dapat meron ka dito? Mindset mo. Diba? Kung kaya mo, kung kaya nila, kaya ko rin. Okay? Yan yung pinaka-tinatak ko sa utak ko nung nag-start ako sa ganitong industry. I was 15 years old nung na-invite sa ganitong negosyo, pero hindi ko inisip na 15 years old ako. Ang inisip ko, pare-parehas lang kami ditong distributor, pare-parehas lang kami dito ng product, pare-parehas lang kami dito nag-i-invite. So, dapat kung ano yung resulta nila, dapat ganun din yung resulta ko. Diba? Alam mo ba, nag-start ako sa I Am Worldwide. I was 21 years old nung nag-start ako sa ganitong negosyo. Kaya I Am Worldwide, 21 years old. Dapat part ako ng YEP. Okay, Youth Empowerment Program. Pero, hindi na ako sinali sa YEP. Bakit? Kasi ang mindset ko, bakit ko ima-mindset na pang YEP lang ako? Kung pwede naman na ang hataw ko pang overall, pang top overall na ng company. So, ang mindset ko, kaya nila, kaya ko rin. Diba? So, kahit na YEP pa tayo noong time na yon, nakapasok tayo sa top 1, top 1, top 2, top 3, top 5 yan. Yan yung mga rank natin no, sa I Am Worldwide. Okay? Next natin, after you, JLLA, ang next step is kailangan natuto ka. And masasabi mo lang sa sarili mo na natuto ka kapag na-apply mo na. Okay, example, nag-attend kayo ng training, nag-attend kayo ng mentoring, ang topic is how to invite. Tapos after nung ma'am, sasabihin mo sa ma'am, actually po, natutunan ko po sa ganitong training. Hindi mo pwedeng sabihin natutunan kasi hindi mo pa siya na-apply. Okay, narinig mo pa lang pero hindi mo siya natutunan. Masasabi mo lang na natutunan mo isang bagay kapag na-apply mo na siya. Okay? Ayan, si Edwin nakamit tayo. Do you agree? No? Masasabi mo lang na natutunan mo siya pag na-apply mo siya. So kapag nag-ma'am, narinig ko lang po. Ang narinig ko po sa training na i-apply ko po. Diba? Ganon, hindi yung natutunan ko sa training kasi hindi mo pa siya na-apply eh. So hindi mo pa siya natutunan. Okay? Sabi nga, knowledge is power. Kalokohan po. Marami namang matalino pero hindi naman ginamit yung talino. Tama, mali. Diba? Maraming doktor, alam nila bawalang mag-yosi pero nag-yosi pa rin sila. May knowledge ba yun? Yes. Pero, ginagawa pa rin nila yung mali. Okay? So, ano ibig sabihin doon? Diba? Ang ibig sabihin doon, diba, kailangan lahat na natututunan natin, ma-apply natin. Kasi sa network marketing, it's all about influence. It's all about leadership. So, you cannot teach your downlines things na hindi mo pa nagagawa. Okay? It's a no-no, Every time na may tuturo ka sa downlines mo or sa grupo mo, dapat you make sure sa sarili mo na nagawa mo na siya. No? Na na-apply mo na siya. Kasi madaling magturo kapag ikaw mismo na-experience mo siya. Right? So, yun yung tip ko, no? Kailangan ma-apply mo muna siya. Okay. So, knowledge is knowledge means edge. Okay? Sa Tagalog, lamang.
Okay? Kapag marami kang knowledge, may lamang ka sa kausap mo. Sample, nag-IBP ka, inaral mo paano mag-present, yung talagang mga audience mo, makikinig sa'yo. Bakit? Madami kang sinasabi doon na hindi nila alam. Na ang barley pala may 68 micronutrients, na ang barley pala is 37 times mentioned in the Bible, di ba? Na ang marketing plan pa na natin, one account policy, nakapag-apat ka. So, kailangan mo ng knowledge para may lamang ka sa kausap mo so people will listen to you. Remember, people will not listen something na alam na nila. Okay? Tanda mo, no? People will not listen sa isang bagay na alam na nila. Okay? Words or words na nasasabihin mo na narinig na nila. No? So you need to study the business, learn more things para lagi kami bagong i-share, no? Sa mga prospect mo or sa mga downlines mo. Then between the know and the edge, there's an L, okay, which is you need to learn so you can earn. Okay? So ano yung mga bagay na dapat mong matutunan? Basic lang muna tayo. Kapag may downline ka, yung downline mo at may na-direct siya, dapat siya na nag-encode, hindi na ikaw. Kasi that is one thing na duplication. Yung pag-encode lang, hindi nila alam na paano tatakbo yung negosyo mo niyan. Sample, nasa Maldives ka, no, nagbabakasyon ka, tapos wala kang tinuruan na downline mag-encode. So, anong nangyari? Nasa Maldives ka, nagre-relax ka, pero hindi ka talaga makapag-relax kasi habang naka-sunbathing ka doon, di ba? Nasa yung laptop mo, naka-Zoom ka pa, naka-iPad ka pa. Bakit? Kasi lahat ng downline mo sa'yo nagpapa-encode. Diba? O mentor, kailangan mo na itong i-encode. Alam mo, nagsasaya ka. Pero hindi ka makapagsaya kasi nga, yung mga downline mo hindi marunong mag-encode, kailangan mag-encode kasi hindi makapag-payout o hindi makapag-rank up. No? So, sobrang basic niyan. Pag may downline ka at kung sino yung nag-direct, dapat siya na yung nag-encode. Pero case-to-case basis, sample, talaga naghahabol na ng cut-off tapos biglang mahina internet niya. O sige, ikaw muna mag-encode. Pero make sure mo next time, siya na yung mag-encode ng PE niya. Okay, kung sino nakapag-direct talaga, actually, dapat siya yung nag-encode, no? Number 2, di ba? Manual discussion. Dapat marunong ka mag-discuss ng manual 3.0 ni VPI ka. Bakit? Kasi yung manual na yon, actually, responsibility na yon ng taong nag-invite. Okay? Yun yung lagi ko sinasabi. Every time na dinidiscuss ko yung manual sa mga directs ko, sinasabi ko sa kanila na pag may direct ka na, ikaw na dapat ang mag-discuss nito sa kanila. So na-mindset sila na kailangan nilang aralin. Kasi after I present the manual, sila na talaga, binibigyan ko lang sila ng copy ng PowerPoint, then sila na yung nagpe-present sa mga bago nilang downline or bago nilang direct. Okay? Para magkaroon ng responsibility and mentorship. Napapractice sila pagiging mentoring nila. Nagme-mentor nila. No? Next natin, tee up. Diba? Importante na marunong mag-tee up yung downline, no? Diba? Paano mag-ABC rule, importante yan kasi mawawalang sa isa ang pag-i-invite kung hindi naman nabibridge or nabibuild up yung mga tao magpe-present. Okay? So, kailangan aralin natin yan, yung presenting skills, no? Dapat marunong tayo mag-present kasi hindi tatakbo yung negosyo natin kapag nakaasa tayo lagi sa mentor natin. Paano pagka busy si mentor? Paano kapag may talk din siya? O paano kapag meron siyang ibang ginagawa? At may invite ka or may invite yung downline mo kasi hindi ka marunong mag-present, masasayang lang yung prospect. No? So, kailangan ikaw mismo sa sarili mo marunong ka mag-present. What else? Dapat marunong ka din mag-close ng deal. Hindi laging si mentor ang nag-close ng deal para sa'yo. Dapat ikaw mismo, kaya mong i-close yung deal, no, sa negosyo na to. So, para matuto ka mag-present, para matuto ka mag-close deal, simple lang, attend ka lagi ng IBP, mag-shadowing ka lagi sa mga mentor mo pag may presentation siya para napapakinggan mo rin paano siya nag-close ng deal sa prospect niya. Diba? Facebook marketing, paano tamang pag-ads? Ayan, starting small groups, diba? Kailangan nag-start ka na din na magpa-event sa grupo mo, no? Magpa-sizzle, magpa-IBP sa sarili mong team. Dapat sinisimulan mo na yan. So these are so basics, no, na kailangan mong masimulan. So kung ikaw hindi mo pa natututunan kahit isa dyan, no, malayo-layo pa yung lakbayan natin, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo makakarating doon. Ang importante lang is yung willingness natin. Okay? Sabi nga, learn the business fast. If you want to earn fast, learn the business fast. Kung gusto mo mabilis mo makuha yung pangarap mo, bilisan mo ring aralin at trabahuin yung negosyo. Okay? Next natin. Are you learning? May mga natututunan naman po ba? Ayan. Next natin. After you, GLLA, learn, teach na yung next. Okay?
Dito maraming pumapalya sa pagtiteach kasi walang patience. Isa po ako sa mga tao talaga na wala ding patience nung dati. Diba? Pero na-realize ko, hindi pwede na wala akong patience kasi hindi ako maduduplicate. No? Kailangan may patience tayo magturo kasi the heart of leadership is all about teaching or mentoring. No? So you need to teach your downlines. Ano yung mga ituturo mo? Lahat ng mga bagay na natutunan mo, you need to say mga na-apply mo or nagawa mo na or through your experience. Okay? So everything that you are, you pass it down to your downline. For example, you know how to present. Dapat your downlines know how to present too. You know how to conduct a mentoring or training, conduct an event. Dapat yung downlines mo rin, ganun din. Basta bottom line, kailangan hindi lang ikaw yung magaling. Kasi pag ikaw lang yung magaling, hindi ka magiging successful. Yung negosyo natin, it's about leverage and duplication. Hindi siya pagalingan. Paramihan siya na naduduplicate. Paramihan siya nang natuturuan under you. No? So mangyayari lang yon if you will teach kung magtuturo ka. Okay, do you agree? Okay, are you learning? Next natin, okay, what are the things that you will teach to your downlines, di ba? Aside from teaching them, the skills, the basic, etc., you need to learn, you need to lead, you need to encourage, you need to enthuse, ibig sabihin, excite mo sila, di ba? I-motivate mo sila, i-empower mo, i-inspire mo, i-ignite mo, di ba? Okay, so they can succeed, they can grow, they can engage, they can develop themselves, they can shine, they can excel, they can enlighten, and they can energize and educate. Okay? So yun yung trabaho natin bilang isang mentor. Okay? Yan ang work natin. Taga-motivate, taga-inspire, taga-encourage. No? Part din yan ng teaching. Okay? Next natin, okay. Ang negosyo natin para tayo nagtatanim ng mangga, hindi munggo. Okay, ano ba yung difference ng munggo? Ang munggo kasi pag tinanim mo ngayon, kinabukasan, togi na. So pag hinarvest mo, wala ka na ulit i-harvest kasi kailangan mo ulit magtanim. Ang mangga, hindi siya ganon. Isang beses ka lang magtatanim ng mga buto, pero mag-aantay ka ng matagal kasi hindi pa agad tutubo yan. Diba? Iba inaabot ng decades bago tumubo, bago lumaki, bago mamunga. Pero pag namunga naman yan, kahit busog ka na, meron pa rin. Okay, but yung example kasi sa province namin, 'di ba? May ano kami doon, may mga manggahan kami. Grabe yung pag nag-harvest kami ng mangga doon, yung puno na yung kubo namin ng mangga, umaapaw na, 'di ba? Pero hindi pa rin ubos yung hina-harvest, sobrang dami i-harvest. 'Di ba? So para siyang networking, 'di ba? Nagtanim ka ng mangga, inalagaan mo, pinatience mo, diniligan mo, 'di ba? Pinausukan mo, 'di ba? Ganun nga pag nagpapalaki ka, 'di ba? Talagang poprotektahan mo, 'di ba? But eventually, 'di ba? Minsan hindi pa siya agad mamumunga. Diba? Parang gano'n, may downline ka na 3 months na, 4 months na, 5 months na, hindi pa rin mover, wala pa rin napapapiin, pero tuloy-tuloy niyo naman ginagawa yung negosyo, okay lang. Di ba? I-handle with care mo lang siya. Alam mo yun, i-lead mo lang din siya, alagaan mo siya kasi you're planting an mango tree, hindi siya munggo. Di ba? Then eventually magugulat ka, magmo-momentum din yan. Okay? Meron akong direct na nag-join December. Anong month ngayon? December, January, February, March, 3 months. Actually, yung 3 months na yun, sobrang tagal na sa kanya. Kaka-mover niya lang ngayong araw na to. Okay? Kaka-mover niya lang. Kasi jade siya eh. Mahirap mag-mover sa jade. No? Hindi basta-basta may copper ka left and right, mover ka na. Kailangan jade or platinum. Meron siyang directs, mga silver, mga gold. So, give me 5 na siya actually. Mag-just for you na siya. Pero hindi niya pa yun maklaim kasi hindi pa siya mover. No? Pero before that, siguro mga December pa lang, ang dami nung ini-invite. Ang dami nung ini-invite tapos walang nagpe-pay-in. Kasi mga ini-invite niya, hindi quality. Alam mo yung nagbukas ng Zoom parang napilitan lang. Alam mo ganun yung mga invite niya. Tapos yung pagbukas ng Zoom, kita mo talaga yung background eh. Kahit may pang-copper kaya to, kahit pang-copper na lang. alam mo yung background ng prospect, alam mo talagang walang pang-PM. Ganun siya, tapos present ka pa rin ng present ka ng present, pero masipag yung tao. Sobrang sipag, active sa training, lagi nagpe-present, lagi nag-i-invite, pero hindi pa siya nag-mover. Wala pa masyado pay. Tapos ito nga, eventually na, this past week lang, nagtuloy-tuloy na yung pay niya. And then ngayon, mover na siya. Just for achiever na siya. Then this month, planning na siya mag-sapphire kasi nakabunot na siya ng mga alas niya. No? So anong point, 'di ba? Anong point? Ang point sa pag-aalaga ng downlines, ganun siya. Para siyang mangga, hindi agad mamumunga. Hindi agad mamumunga. Alagaan mo talaga. It takes time. Poprotektahan mo, 'di ba?
Pero kapag namunga na yan, kahit ayaw mo na, meron at meron pa rin. Kahit kaka-withdraw mo lang ng 300,000, kaka-withdraw mo lang ng 500,000. Next week, meron ulit 500,000, meron ulit 300,000. Gusto mo ba ng ganong income? Yung tipong kagaya ng kay Mentor Me, nakita niyo po ba yung RQB ni Mentor Me? Pinost niya to 15 days lang, ano bang araw yan? 16, yung start ng incentive ni IM. 16 to 1, ngayon to 31. 15 days, ang pumasok sa kanyang RQB, 390,000 sa left, 290,000 sa right, 15 days. Kaya kung ikaw ngayon, 'di ba? Yun yung totoong mangga talaga literal, 'di ba? Hindi lang basta isang mangga, dalawang mangga 'yon, kagubatan na talaga 'yun. 'Di ba? 'Di ba? Tayo hirap na hirap pa tayo sa RQB ng Scupper, ng Sapphire, ng Ruby, ng Diamond. Siya minani lang, pang Blue Diamond yung RQB na na-produce. 'Di ba? In 15 days, walang promo noon, mentors ha. So, yun yung mangyayari sa atin. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Basta talagang alagaan lang natin yung mga downlines natin. No? So, next natin. Okay, after you teach, you duplicate. Diba? Ibig sabihin ng you duplicate, diba? Pagkatiwalaan ni downlines mo, na kaya niya rin. Kasi ikaw nga nagtiwala sa'yo yung mentor mo. Diba? Sino ka ba para pagkatiwalaan? So, ganun lang din sa mga downlines mo. Diba? Pagkatiwalaan mo lang din sila. Kasi this is the best example ng duplication. Let's say, for example, let's have a scenario. Let's say you have a business meeting schedule ng 3:30 p.m. sa Alabang, 5 p.m. Greenbelt, 4:30 ng Trinoma. Sabihin natin hindi pa usong Zoom. Wala pa yung Zoom. May meeting ka ng Alabang, Greenbelt, Trinoma. Diba? Siyempre, hindi mo mapupuntahan yan hindi ka makapag-commit dyan sa schedule na yan. Tama? Kasi 3:30, 5 o'clock, 4:30, magkakasabay lang yan. Siyempre, magpe-present ka at least 2 hours. Kasama na ikwentuhan doon, tsaka closing. So, hindi enough yung time. So, let's say may downline ka, nagpa-sked ng 3:30, 5 o'clock, 4:30. Ngayon, kung wala ka na duplicate, definitely, makakancel yung iba dyan. Tama? Possible yung Trinoma mo na 4:30, cancel. Diba? Okay? Pero sayang, paano kapag yung kinancel mo, yun pala yung alas? Yun pala yung prospect mo na talagang hahataw. Yun pala yung prospect mo nakakarating yung business. Kaso kinancel mo kasi nga hindi ka nakapag-teach, hindi ka nakapag-duplicate. Pero kapag may naturuan ka dyan, sabihin mo si Leader A o Leader A, since na turuan naman na kita, medyo matagal na rin tayo nagkakasama sa mga IDP, okay lang ba ikaw na mag-present? Okay, ikaw na mag-present dito. So pag siya na nag-present dito, makakapag-present ka sa iba, walang masasayang na prospect. Tama? Lahat makakausap. Okay? So yun yung importance ng duplication. And you cannot have, let's say, you cannot have 390,000 RQB in 15 days kung ikaw lang mag-isa yung nagpe-present doon. Tama? There are hundreds of people under you na nagpe-present ng negosyo at the same time. Imagine mo yun, no? Sa loob ng oras na to, ang dami nagdi-discuss, dami nagtotok. No? That's the power of duplication. Next is you delegate. Delegate means to mentor. Delegate means you have to trust your downline. Delegate means you need to teach the application part and do not rubbish chance to become a leader. So without delegation, no, walang duplication. Okay? Ibig sabihin ng delegate is napapagaan yung trabaho mo. Say for example, dati yung Canada ko, paus-paus ako doon. Every morning, piyat-piyat ako. Ako lagi nag-IBP, but right now, hindi na po ako nag-IBP sa Canada. Okay, nag-join na lang ako doon just to listen to my downline, if okay ba yung sinasabi nila, diba, etc. Pero nakakatuwa lang, ang dami na nagpe-present, no? So, ganun siya. Next is you will multiply. Ibig sabihin, dami ka. Diba? Hindi mo na malalaman na, wow, ang dami na pala yung downline ko na to, ang dami na palang downlines, itong downline ko na to, kumbaga may mga team na pala sa iba't ibang bansa, that's multiply. And then, kapag nag-multiply ka, that's the time you can have a big network. And we say big network, hindi lang isang bansa, hindi lang isang lugar yan, iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. For example, Mentor Me, may team siya sa Kuwait, may team siya sa Italy, may team siya sa Canada, may team siya sa US, may team siya sa Japan, may team sa Thailand, etc. All over the world na. Big network na. Kaya if you have big network, I think Mentor Me has already 35 out of 40,000 members under her organization. Definitely, if you have that downline, kahit sa uni-level like pagkukomputa natin, sabihin na lang natin, out of 30,000, 20,000 lang doon yung nagme-maintenance.
20,000 times 15 kasi yun yung rebates mo kada isang member na nagpa-purchase ng 1.5, no? Pero kang 300,000 sa loob ng isang buwan. Actually, that's what mentor is earning sa residual sales match niya tsaka sa uni-level niya. Buwan-buwan. Totally, she can retire na sa negosyo na to. No? Wala pa dun yung check match. Yung check match niya pa lang sa top 1 and sa top 2 and top 3 natin which is si Mentor Kat saka si Mentor Arian, no? Ang check match niya doon kasi minimum 1M na yun per month, yung dalawa na yun. Okay? So kung 1 million a month, 10% of that is 100,000. So sa dalawa pa lang na yun, 200,000. Wala pa yung check match niya sa akin, tsaka kay Mentor Jean, and siya sa ibang direct niya. So ganun kaganda kapag ginawa mo yung process, pag sinunod mo yung process. So pag may big network, definitely makukuha yung big income. Magkakaroon ng big income. I-income na malaki. Kaya nga si Mentor Me nakakapag-cash ng magandang kotse. Bakit? Kasi malaki income. And then kapag malaki income mo, definitely yung big goals mo makukuha mo. No? So ngayon, 'di ba? Paano kapag di mo nakuha yung big goals mo sa network marketing or sa IM Worldwide? Simple lang. Baka wala kang big income. Tama? Wala ka talagang pambibili ng goals mo, ng mga pangarap mo kung wala kang kinikita. Ba't wala kang malaking kinikita? Kasi wala kang malaking network. Okay? Kapag nag-check ka ng online account mo, pumapasok pa lang sa isa, dalawa, hindi pa malaki yan. It means kailangan mo pang humataw, kailangan mo pang magparami. Diba? Ba't walang big network? Kasi hindi nakapag-multiply. Ba't hindi nakapag-multiply? Hindi kasi nakapag-delegate. Ba't hindi nakapag-delegate? Kasi hindi nakapag-turo. Okay, kaya ikaw lang ng ikaw. Ikaw lang marunong mag-Zoom, ikaw lang marunong mag-hosting, ikaw lang marunong mag-ganto, ganyan. O ba't di ka nakapagturo? Kasi hindi ka naman natuto, wala kang natutunan. Diba? Wala ka naman talaga ituturo kung wala kang natutunan. Diba? Kaya lagi kang aaten ng training, aaten ng mentoring para lagi kang may bagong natututunan. Bakit wala kang natutunan? Simply because you don't have a GLLA, you don't have good learning and listening attitude. Diba? Hindi ka mabait. Diba? Hindi ka yes mentor. Hindi ka empty cup. No? Sino sisisihin mo? Diba? Walang iba kundi sarili mo. Okay? Hindi upline mo, hindi mentor mo, hindi crossline mo, kundi sarili mo. Okay? So sa negosyo na to, nakasalalay sa'yo ang pag-asenso, nakasalalay sa'yo ang pagyaman, nasa mga palad at desisyon mo ang pag-asenso mo. Do not reinvent the wheel, sabi nga. Okay? Kapag ang wheel ay bilog, huwag mo na gawing triangle kasi imbis na mapabilis ka, babagal ka. Okay? And remember that you are the creator of your own destiny. Okay? Next natin, okay? Success doesn't come to you. You have to go to it. Okay? Hindi pupunta sa iyo ang pangarap mo. Ikaw ang kailangan pumunta sa mga pangarap mo. No? So I'm done with my presentation. I hope you've learned a lot. And thank you, Mentor Leovino, for inviting me here. I hope na magkita-kita ulit tayo sa susunod. And hopefully, no, mas pinag-pray ko na mas lumaki pa ang Team Stallions at marami pang matulungan worldwide. Thank you so much. It's Mentor Marlon Santos, no? Youngest Millionaire Maker, and I am worldwide. God bless. Wow.